Hello po, magandang araw po mga kapistolero. Reaction video lang po ito tungkol dun sa balitang pagpapayag ng Philippine National Police na magmay-ari muli ang mga civilians ng 7.62 o kaya 5.56 na mga rifles o yung tinatawag ng media o nakasanayan ng mga tao na high-powered rifle. Hindi ko na nga sana gagawa ng reaction video to pero meron po kasing nag-request. So panoorin natin bahagya itong balitang to. Papayagan na ulit ang mga sibilyan na magmay-ari ng matataas na kalibre ng baril. Pag-alma na isang grupo, baka dumami lang daw ang mga insidente ng pamamaril tulad sa ibang bansa. Nakatutok si Chino Gaston. Bago matapos ang Marso, papayagan na muli ang mga sibilyan na bumili at magmay-ari ng semi-automatic high-powered firearms gaya ng 7.62 at 5.56 caliber rifles. Napapaloob ito sa RA 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na sinuspinde ng Administrasyong Duterte noong 2018 dahil sa pangambang magagamit ito ng mga terorista at mga kalaban ng gobyerno gaya ng nangyari sa Marawi Siege. So ayan, actually noong naipasa yung 10591, yung Republic Act 10591, allowed naman talaga sa civilians ang mga tinatawag nilang HPR. Provided nakalagay yata doon, kapag meron ka na, bago maipasa yung batas, ay pwede mo nang ipagmay-ari at irehistro. February 27, isinumite ng PNP ang bagong amended IRR ng batas sa UP Law Center na magkakabi. O nga pala, nasuspindi pala ito during the Marawi Siege. I think it's 2017 or 2018. Kasi sinuspindi ng Pangulong Duterte dati o dating Pangulong Duterte kasi daw baka daw mapunta sa kamay ng mga maute or makabili ng mga maute ng mga high-powered rifle or mga bala po nito. 15 araw mula publication. Sabi ng pulisya, this is a regulated law. So kung meron po tayong makikita later on na may pang-aabuso at may makikita po natin na itong amendment po ay aabusuhin, then we will enforce strictly what is written in the amendment rules po. Yung IRR hindi pa natin nakikita. Pero ayon dun sa spokesperson ng PNP, pag may umabuso, meron silang parang safeguard dun sa IRR. Kung ano yun, abangan na lang natin. Ayon sa ilang gun retailers at gun owners, napapanahon ang pagbalik ng pribilehiyong bumili ng mga high-powered rifles sa mga sibilyan. Lalong-lalo na sa nangyayari ngayon, di ba, with China and all of other possible enemies will come in. Like for example, we have suppliers from Israel at sila yung mga civilians doon, mga nako-call into the service na rin. Okay. Panlaban sa mga invaders, pwede. Pero kayo, sige po, mag-comment po kayo. Pero umaalma rito ang Gunless Society of the Philippines. Hindi raw tayo dapat maging sunod-sunuran sa gun culture ng Amerika kung saan 8 sa bawat 10 sibilyan may baril. Nakikita natin ang result ng ganong policy sa Amerika sa mga shooting na nangyayari sa kanila. Kung yung ganong culture ay dadalhin natin dito sa Pilipinas, ganong problema din ang haharapin natin. Hindi rin daw dapat IRR lang ang dapat baguhin kundi ang mismong batas. Ilan sa mungkahi ng Gunless Society, huwag payagan ng mga sibilyan na ilabas ang baril sa bahay, ipagbawal ang pag-aarmas ng mga bodyguard ng mga politiko at limitahan sa 2 ang mga baril sa bawat sibilyan. Okay, hindi na sana magre-react din sa pahayag ng Gunless Society. Pero yung unang punto nila, gun problem, baka daw matulad tayo sa US. Hindi palagay ko hindi Kasi actually sa US, hindi naman gun problem yun psychological problem. Dito wala naman tayong nangyayari mga mass shooting And yung mga crime na nangyayari sa mga kalsada, yung mga pang-hold up, hindi naman registered firearms yun mga loose firearms po yun. So para sa ating mga legal firearm owners,
sumusunod po tayo sa batas. Diba? Proven na yan eh. Ilang taon na ba tayo mga gun owners eh, ginagabit ba natin sa mga katarantaduhan yung mga baril natin, di ba? Hindi naman eh. So, hindi gun problem yun. Psychological problem sa Amerika. So, pangalawang punto nila, yung mga politiko, dapat daw, yung mga bodyguards ng politiko, dapat daw walang baril, walang armas. Siguro nakatira sa dreamlands tong mga taga-gunless society. Imagine mo na lang ang presidente natin, ang mga bodyguards niya or PSG nila walang baril. Ano dala nila? Batuta. Eh kung may mangyaring masama or may nagtangka sa presidente natin, anong pangdedepensa nila? Diba? Dreamland yun. Tapos, yung civilian, sana daw, yung baril, wag na daw ilabas, nasa bahay lang. Hindi naman sa bahay lang naman ang threat natin, di ba? Pag lumabas tayo, malaki din ang threat eh. Diba? Comment nga kayo down below anong masasabi niyo doon sa punto ng gunless society. Siya nga pala, ang Pro-Gun Philippines ay nag-post na rin sila sa kanilang Facebook page tungkol dito sa topic na ito. At gusto ko lang basahin yung mga ibang comments nila. Galing po kay Eric Granado, pinaghahanda na tayo sa posibleng conflict sa China. Ay, sayo, sige, bahala kayo, mag-comment po kayo. Pwede ba yon? Tama ba yun? Totoo ba yun? Mag-comment po kayo. Sabi naman ni Lyndon Remucha, preparing civilians for any possible outcome of foreign invasion. Ito, foreign invasion na naman sinasabi niya eh. No? Sabi naman ni Flybsmord, I think it's better to advise to own rocket launchers and other high-power firearms. Rocket launchers? Huwag naman, sobra na yun. Sobra na yan. Sabi naman ni Dion Jose, much better they will take also legit neuro tests and much better for arming civilians for surprise attack of the intruder. Okay, neurotest na naman bago magmay-ari ng 5.56. Ay di ba pag nag-a-apply tayo ng LTAP meron na tayong neuro. Sige, comment kayo. Okay lang ba sa inyo na bago magmay-ari ng 5.56 neurotest ulit? At ito ang pinakagusto kong comment dito. Galing kay Mark Luke Alberto. The ultimate Barbie for boys. Oo nga, tama siya, no? Barbie para sa mga boys, no? At yan lang mga kapistolero ang ating reaction video tungkol sa pagmamay-ari ulit ng mga civilians sa 5.56 or 7.62 na rifle. So, ano masasabi ko? Payo ko sa inyo, yung mga bago pa lang nabibili ng mga tinatawag nilang HPR ay mag-practice ho kayo. Okay, pag nakuha na po ninyo yung mga rifles ninyo, punta ko kayo ng range, mag-practice ho kayo. Iba kasi ang sipa ng mga HPR kaysa sa mga PCC. At may idadagdag nga pala ako sa inyo. Maikling kwento lang to kasi kahapon nagpunta po ako ng isang gun store na i-vlog ko rin po yung gun store na yon. Abangan na lang po ninyo. Humihingi lang po ako ng clearance dun sa mga boss nila. Ayon dun sa store clerk nila, nung lumabas daw yung balita na ito, pagpayag na ulit ng civilians na magmay-ari ng HPR, may isang buyer daw na pinakyaw yung kanilang magazine na Magpul. Yung turn niya, pinakyaw, inubos. O, ayan. Punta na ba kayo ng mga gun store para bumili rin ng mga accessories? O, kayo na ha, bahala na kayo. O, sige, bago humaba ang kwentuhan natin, papaalam na po ako sa inyo. Ito po ang inyong kapistolero, kabarilan, kaibigan, kakwentuhan. Maraming salamat po. And lagi ko pong sinasabi, be a responsible gun owner and mag-iingat po tayong lahat. To God be the glory.